Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu. Ngayon pong March 1, taong 2024. Kaya yan, unang araw po ng buwan ng Marso ngayon. At meron pong mga nagsasabing analyst na ang araw na ito ay isa raw po itong magandang araw para sa karamihang mga cryptocurrencies kung saan ang mga ito ay magpapamalas ng magandang performance. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Shiba Inu at mapapansin po natin na sumabog po siya. Dire-diretso po na bumubuo ito ng bullish candlestick at nitong kahapon lamang ay matindi po yung kanyang price fluctuation. Umabot po siya rito sa napakataas na resistance line natin dito. Lagyan lamang po natin ang kanyang price label. Yan po siya. Palitan po natin ng kulay green. Yan. Basta mga kulay green ay mga resistance line po ang mga yan. Red ay support line. Kaya yan, halos napakalapit na po niyang tusukin itong 40 digits 1481. Napakataas po nito na presyo. Pero yan, bigla po siyang nagkaroon ng yan, tinulak po siya ng mga selling pressure. Maraming nag-take profit dito. Malapit po rito sa 40 digits 1481. Ayan, kaya yan, maraming nagbenta rito. Ayan, nag-take profit sila kaya bumagsak ng napaurong itong candlestick ni Shiba Inu. Pero bullish pa rin yung naging outcome ng kanyang candlestick. Kaya yan po yung nangyari rito. Ngayon ay alam natin na ang 40 digits 1481 ay isang napakatigas na resistance. Yan, maraming mga traders dito or investors na gustong mag-take profit dito sa 40 digits 1481. Kaya po ganyan. Kaya napakatigas po niyan. Pero mukhang ang mangyayari dito ay muling babalik ulit si Shiba Inu para muling basagin or subukang pakiramdaman ulit kung baka nang hina na yung mga nagbebenta rito, mga nagte-take profit dito. Kasi syempre naman ay yung mga nagbebenta rito ay nauubusan rin sila at dyan po sila kung pag wala na pong gaanong magte-take profit dito sa 40 digits 1481 ay magiging malambot na ito para kay Shiba Inu at magiging madali na lamang para sa kanya na basagin ito para magpatuloy na naman dito sa kasunod na resistance line natin. At ayan, yung nakikita po kasi natin dito, ayan, sa ating dalawang indicators, ang ating Hall Street indicator ay kulay green, bullish signal po yan. Pero dito noong mga February 23 hanggang 25 ay blanco po yung ating QQE bars. Pero noong February 26 ay dito po lumabas yung ating kulay blue na QQE bar. Ayan, at ngayon ay nagkaroon na po sila ng pagkakatugma sa ating Hall Street indicator na kulay green. Kaya pareho po silang nagbibigay ng signal na bullish signal or may nabuong isang malakas na bullish momentum. Kaya yan, pagkatapos po nitong lumabas ay sunod-sunod na yung kanyang pag-akyat. Kaya base po sa nakikita natin dito, yan, sa dalawang indicator natin ay magpapatuloy pa ito sa kanyang pag-akyat. Yan, aakyat pa ito. Kaya yan po yung aking naging basihan kung bakit ko po nasabi na muling maski tinulak ng mga selling pressure yung candlestick natin kahapon, ay susubukan pa rin niya ulit na balikan or bumalik. Yan, susubukan po niyo ulit niyang umakyat. Ayan. Ganyan po siya. Ayan, para muling subukan ulit. Ayan, siguro mga susubukan niya ito ng ilang beses na basagin hanggang sa mapansin natin na yung ating dalawang indicators ay nagpapakita na ng kanyang paghina ng kanyang bullish momentum. Kasi nakikita po natin dito sa kanyang indicators na malakas pa, nananatiling may pwersa pa ang mga bullish. Ibig pong sabihin ay yung mga bullish or mga buyers ang siyang may control sa market ni Shiba Inu ngayon. Kaya tinutulak po nila, patuloy po nilang itinutulak ito ng pataas. Ayan, kaya gaya nga ng sinabi ko kanina ay meron lamang po sigurong mga whale dito na nag-take profit. Ayan, pero patuloy pa rin yan. Makakabawi pa rin yan.
Dito naman po tayo sa ating weekly chart time frame. Ay ayan po, kasalukuyan pong binabasag ni Shiba Inu yung dalawang magkatabing major resistance line natin dito, ang 1070 at saka ang 1167. Kaya ayan, kailangan po na yung candlestick natin ngayon, yung weekly candlestick natin ngayon ay magsara dito sa ibabaw ng 40 digits 1167 para magkakaroon po tayo ng confirmed breakout sa ating dalawang resistance line na ito. Kung pag nangyari po ito ay mas tataas na naman yung posibilidad na magpapatuloy talaga or susubukan talagang or makakabalik po ulit dito or babanggiin po ulit ni Shiba Inu ang 40 digits 1481 para basagin ito. At ayan, tulad din po ng nasa daily chart time frame natin ay ayan, lumabas yung ating QQE bars dito kung saan ay nag-uumpisa pa lamang. Ibig pong sabihin ay punong-puno pa. Ayan, mayroon pang ibubuga na pwersa na bullish. Ayan, bullish momentum itong si Shiba Inu. Sapagkat nag-uumpisa pa lamang yan. Nag-uumpisa pa lamang yung pagkakatugma ng ating dalawang indicators dito sa weekly chart time frame. Kaya ayan, asahan po natin sa mga susunod na araw ay patuloy lamang po sa pag-akyat ang market price ni Shiba Inu. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.